Hi everyone! Ayan, hello everybody! Hello, is my first time or second time to be live in this kind of on my account and here, okay? Hello everybody! Yan, let's just be live. Yan. Ang topic natin ngayon ay life being a pet lover. Few people lang po ang mayroong puso to become a pet lover. You can be a pet lover in a simple way. You can be as much as pet lover na may project ka na gagawin mong may gagawin kang shelter na kagaya ng iba. For me, I become a pet lover at ang reason lang yun ay naintindihan ko kasi ang walang tahanan. Yeah. So, thank you so much for all the followers on this Amiga Chikadora. As you can see, I am reposting many things about dogs, cats, pets, animals from all around the world. Yes, because I am really, literally a pet lover on my own ways. I also have adopted fur babies, 7 sila, 7 cats din. So, ang dami namin dito sa bahay. Yan. To become a pet lover, hindi po siya madali. Hindi po talagang madali lang na mag-aampon ka para lang may maipakita ka na, ito pet ko to. Kaya yun yung akin, yung tawag dito, isang side ng sarili ko. Being a pet lover, nagumpisa po akong bata pa. Kaso lang, ngayon ko lang napagtutuunan ng pansin. So, mga babies ko dito, wala silang lahi. They are pure and half-breed mix Aspin. At yung mga tatay nila may kanya-kanyang lahi. Hindi po ako tawag doon, nagbre-breeding. I'm not. They are just came to me and I really embrace them as a family. Nag-umpisa yan ang pagiging pet lover ko noong pandemic. Wala po akong magawa. Everything lockdown, everything closed. So, ang ginawa ko, nag-alaga ng aso. And I lost job. Hindi na ako bumalik ng abroad. Kaya, pinagtuunan ko ang pansin ang pagtinda ng online at mag-alaga ng aso. Pag-alaga ng aso, marami din akong natutuunan na dito sa mga pusa. Ayan. Kaya, hindi lang aso ang meron ako, kundi mga pusa din. To be a pet lover consists of challenges. Isang challenge dyan, yung papadoktor ka at na-encounter ko yon, yung magpapavet kami tapos ang kasama niyan ay aspin ko. Then sasabihin nila, aspin lang yan, bakit mo pa pinavevet? So, pagiging pet lover hindi po nakikita sa pag-alaga ng may lahi o walang lahi. Yun. Kaya, I'm so much grateful na may puso ako sa mga animals. Another thing na na-encounter ko being a pet lover is yung maawa ka talaga dahil nanganak na yung mga aspin ko, may nag-ampon. Then, habang sila lumalaki, hindi na sila cute. So, of course, hindi na sila cute after yung time na maging cute sila, pagiging baby nila. Pagdating ng 3, 4, 5 months na yan, tumataas na yung rate na nagiging pasaway na sila. Siyempre, mapalaro, maharot, yung mga aso na ganyan. Then, yung time na yon, karamihan may mga pinagtatapon, may nag-throw away, may nililigaw sila. So, ganyan ako nakapulot ng aso. Yung isa kong aso dito, inampon ko sa online, sa Facebook, Aspin Group. Doon ko kinuha si Rain. Now, si Rain, nakapag-anak na ng
3 beses at napaampon ko na rin. Ayan, napaampon ko na rin yung mga anak niya. So, si Rain, isa siyang aspin na maliit at napakabait. Kapag ako nagagalit, kukunin niya yung susi, ibibigay niya sa akin. Ganon ang mga gestures ng mga aso ko. So, naririnig kayong pusa dito. Ampon ko rin yan, pinulot ko sa kalsada. Yan, may mga instance din na challenge sa isang pet lover na ako kasi walang pinipili na aampunin kay may lahi man yan o wala. Yeah. I never choose anything if it's got breed or non-breed. Yun. So, napakalaki ang mga challenges ng isang pagiging pet lover. Ito pa, pagkain nila. Ang pagkain nila, hindi ako humihingi sa tao, kundi nagtitinda ako. As you can see, marami akong benta, marami akong tinda, may mga wholesale ako na ano. Pero ang hirap din kasi marami ang kompetensya, napakaluwang ang market, nakikipag-compete kami. My advocacy, my goal is to sell, to make money, para may bili din kami ng pagkain nila. So, because isang sack, 1.5 na yon kapag sa pedigree. Marami din. At sa mga, hindi lang pagkain naman ang pangangailangan ng isang aso at pusa, kundi may mga vaccination sila. Complete naman sila ng vaccine. Yan. Being a pet lover, hindi lang po sa pagkain, hindi nakikita sa shampoo at kung ano-ano pa. Parang tao din ang mga yan. Bibigyan natin sila ng kanilang mga vaccination para mapalayo sila sa kanilang mga sakit. Last month of September, noong ako ay hanggang ngayon hindi pa ako naka-move on. May isa akong aso, yung pinakauna kong aso. All my items, all my products, kasi naggagawa po ako ng mga sabon at kung ano-ano pa, and I named Classy. Isang perfume ko, pangalan ng asang aso ko. Okay? Binili ko siya, pina-adapt siya sa akin, but then binili ko, kasi ang sabi, nagbigay ako ng pera, yun pala, pina-adapt sa kanila at binenta sa akin. Yun ang story. And then, October 30, nung dinala siya sa akin, November 1, November 2, November 4, nung naandoon na kami sa veterinary dyan sa Regalado kasi hindi na siya makatayo. So, in other words, yung tuta may sakit at napakababa ang platelet niya. Yun ang sinasabi ko sa inyo, mahirap ang maging isang pet lover at mag-alaga ng mga aso dahil minsan hindi natin alam ang history nila at kung ano-ano pang mga sakit nila. Kaya yun ang challenge ng isang pet lover. Okay? Kailangan mong meron kang funds, meron kang resources din na pagkukunan mo para may paggamot mo sila. Kaya ang ginagawa ko pag may mabenta ako dito, magtitira ako ng 2, 3, 4 panggawa lang ng mga vaccination. And maintain yung mga hygiene nila, maintain yung hindi lang kasi sa anti-rabies tayo naka-focus, pero yun ang pinaka-crucial na kailangan nila. Kailangan nating ipa-bakuna ang ating mga aso para naman maprotektahan nyo kung one day na makagalo sila or ano pa man din. But, hindi lang yan. Meron din tayong tinatawag na 5-in-1, 8-in-1, at kung ano-ano pang mga boosters ng mga immunization at immune system nila. Ayan. Okay. Kay Classy, nawala si Classy sa akin. Classy crossbreed on September 26, 2023. At talagang hindi ako handa na lumayas siya sa buhay ko. But I really gave up kasi nag-give up na yung aso ko. Dinadala ko rin siya sa vet. Sinukuan siya ng vet kasi talagang sakitin siya. Si Classy, since day 1 na nasa akin siya, 1 month siya. Since 1 month, nakitaan ko na siya. Every week siya nandun, naglalaboratory, lahat-lahat, halos araw-araw, weekly kami na andoon sa Regalado. Yun ang challenge. Again, makikita mo pa ang isang tao, ang paugali ng isang tao kapag may alagang aso. True or no? Is that true or
False. Okay, thank you so much. Thank you so much sa mga nakapag-join at nakikinig sa akin. Okay, my new message. Hi, thank you for everyone who joined me. Let's talk about the thing. Hindi ko talaga alam kung paano to. Okay, swipe to close. Swipe close. Ganon. Okay. Ang mga aso ko po is Aspin. Aspin sila pero cute sila. Meron akong page na makikita nyo. Mga chismoso mga yan. Sobrang chismoso. Kapag dito sa shop, nangunguna sila. Meron ng isang time incident dito na yung payphone ko ninakaw na. Hindi man lang kumahol yung aso ko. Very friendly sila. And, yun nga, kapag marami kang aso, limit din ang nagagawa mo sa buhay, kagaya ko. Hindi ko rin sila maiwan, dahil totoo nga yung kasabihan na nag-alaga ka ng aso para may maiwan ka. Pero minsan, mag-alaga ka dahil hindi mo sila maiwan. Bakit? Bakit di ko sila maiwan? May instances kasi na minsan makulit sila, minsan dumarating na lang ako, ubos naman tsinelas ko. Ayun. So, napakalaki ang mga nagagawa ng pag-alaga sa buhay ko. Bakit? Minsan kasi na-challenge ako na nagkaka-relate ako sa kanila. Okay? Kasi minsan nung nasa abroad ako, being an OFW, napakahirap din. Para akong isang galang aso na wala akong mapuntahan, wala akong malapitan nung ako'y na-terminate sa Hong Kong. Pag-alagala ka dyan. Ganun din. Kaya, minsan nakikita ko ang mga aso, bakit ako nag-a-adapt? Kasi, yun din ang pakiramdam ko noon nung nasa abroad ako. Minsan nga, mabuti pa yung mga aso doon sa abroad, ang sarap-sarap ng pagkain. Ikaw na tao, minsan, pag kaya mamalas-malasin ka sa amo mo, mas masarap pa ang pagkain mo kaysa sa, mas masarap pa ang pagkain ng aso kaysa sa iyo nakatulong ka. Yan. Na-relate ako dyan. Pero nung nasa abroad na ako, talaga namang, may puso na ako sa aso. Mag-alaga or ano man. Yun lang din. Kung iikot ko kayo dito sa bahay, makita nyo. Ito ang shop ko na sobra-sobra. At ang mga aso ko, eto, dito sila, marami sila. So, dito, tingnan mo, benta ko, titinda ako ng kung ano-ano, para lang makaahon sa mga expenses. Ayan. So, nagtitinda ako online. Yung mga aso na, yan. So, dito, puro nag-ano ako. Kaya, kunting mga paninda, malaking tulong na sa amin yun. Ito yung mga aso ko, tingnan nyo. Sa baba, wait lang. Paano ba to? Flip camera. Ayun. Eto, ayan si Choco. Si Choco naman, ang istorya niya, alika Choco. Ito, si Choco. Choco, wait lang Si Choco naman, dog pound yan galing. Sinundo ko siya sa dog pound. Yan siya kasama ko sa sa picture. Yan siya. Isinuko ng owner, kinuha ko siya. So, bale, binayad ako sa dog pound, sa kwan, tapos binawi ko siya. Ito naman, anak ng aso ko to, may nag-ampon, siya si Chuchu. May nag-ampon, tapos, pinabayaan siya. So, binawi ko siya. Sobrang payat niya noon. Ito naman, pinulot ko siya ito si Mr. Tualya. Siya si Blackie. Blackie kasi, nung name niya, Blackie siya kasi noong bata siya. Ngayon, nung lumaki, naging spot siya. Tingnan mo tong siloso na to. So, siya si Blackie. Yan. Baba ka muna dyan. Kiss si mami. Yan. May sakit siya. Siya ay, survivor ng parvo. Ayan siya. Pinulot ko siya. Kasi tinatapon na ng owner niya dati. Then, mayroon pa doon. Ito si anak ni Rain. Ito si Rain. Rain, halika dito anak. Halika. Come here to mommy. Come. Pakilala kita. Halika, Rain. Come. Come to mommy. Come. Come. Hindi. Halika dito. Come. Come to mommy. Ito si Rain. Inampon ko siya sa online. Sa Aspin Group. Yan. Ayun yung anak niya maliit. Ayan.
Ito ang bahay ko, puro paninda. Yan, hanggang dyan, hanggang doon, hanggang dyan. Itong yung rep na paninda rin ang laman. So, hanggang doon. So, nag-o-online kami basically. Nag-o-online ako. Diyan ang dito kami nabubuhay. Wala akong trabaho. I lost my job. Hindi na ako bumalik ng abroad. Kaya sila ang kasama ko. Yan. Sila talaga ang kasama ko. Kaya, pasalamat ako, meron sila sa akin. Dahil natututo ako. Minsan mas okay pa silang kasama kaysa tao. Mas okay silang kasama kaysa tao. Bakit? Natututo ako sa kanila. They are challenging me. These pets challenge me so much. Yung patience ko, minsan, doon ko nakikita sigaw ko na sigaw na, ay, tumigil kayo! Ganon ako. Ay, ubusin naman pagkain. Nagagawa sila ng pagkain. Parang ganon. Kaya lang, minsan, na-challenge ako being for parent kung paano ko magdisiplina sa sarili mo at sa mga anak-anakan mong aso. Minsan pasaway talaga sila, hindi mo, iba sa kanila aso sila, syempre, may limited na rin. Kaya lang, nasa sayo, matetest talaga yung patience mo. Ayan, bilang alaga ng aso, matetest talaga yung patience mo. Doon ako natuto, bakit ako ganun, bakit ganyan. Doon ko nakikita yung sarili ko din, parang ganun. So, tama nga yung pagkasabihan na pag nag-alaga ka ng aso, marami kang matututunan. Yes. Pakainin mo sila minsan, hindi ka nila iiwan. So, I'm very grateful with that. Last time, ang business ko po, may isa akong business, gumagawa po ako ng mga designing na cups at maraming nagpapagawa sa akin. Napakalaking tulong din po para sa mga vaccination ng mga aso. Yung nakikita ko dito sa online, nagde-design po ako ng mga cups kagaya ng ganito. Yan. Di-design po ako. Napakamahal na kasi ang mga bilihin ngayon. Doon pa rin, nag-o-online pa rin kami. Then, ito, nag-expand ako ng maliit na tindahan at mga pampaganda, pampaganon. And soon, nagpapagawa po ako ng mga shampoo, pet shampoo at kung ano-ano pa. Meron na rin akong Madri Cacao. Nang dahil po sa mga aso ko, nagawa ko po ang mga ito. Dahil being a pet lover, iniisip ko paano na ang mga aso na ito kung ipapamigay ko, paano na sila, at ganun ba naman ako ka-irresponsableng tagapag-alaga nila at guardian nila para lang itapon ko na lang sila sa labas kasi wala na akong kakayahan na alagaan sila, parang ganun. So, being a pet lover, hindi po nakukuha sa pag-alaga ng may lahi o walang lahi. Being a pet lover, na-challenge ang pagkatao mo kung hanggang saan yung pagiging human mo, yung tinatawag na humanity. Asan ang humanity? Asan yung consideration mo sa mundo ng animals? Di ba tayo tinawag na the highest forms of animals tayo. Kasi meron tayong utak, meron tayong isip, may 5 senses tayo na ginagamit. Sila kasi, mga animals na to, hindi sila nakakapagsalita. Yan. Kaya, napakarami ang natutunan ko bilang pet lover at bilang isang maliit lang na nag-aalaga ng aso sa loob ng bahay. Yan. Minsan pa nga, sinasabi nila, maingay ang aso ko. Yes, maingay sila. Especially yung time ng heat. Kasi merong mga lalaki akong aso. May male and female. Dalawa ang female ko. So, minsan it's a challenge you kung paano mo ipaglaban din ang karapatan nila. Nasasaktan ako. I get hurt when I saw people, kagaya nung nakaraan, kasi ako po yung nagtitinda, nag-house to house po ako, nagdra-drive ako, along the Pinkian 1, papuntang
Tandang Sora, nag-shortcut ako dyan, may nakita ako tinapon na aso. Kasi daw may sakit siya. Pagbalik, nakita ko yun alas 7 ng umaga. Pagbalik ko, yung aso patay na. I'm so hurt, really. Sabi ko kung wala lang akong dala ng mga time na yon, isinakay ko yung aso, dadalhin ko sa vet. Ang ginagawa ko kasi, bakit na-maintain ko yung 7 dogs sa buhay ko, na una silang naging pets ko. Kasi kapag nanganak sila, pinapaampon ko ang iba. Hindi ko sila inilalagay dito sa bahay ko. Hinahanapan ko sila ng forever home. That needs to be. Find a forever home for them. Yes? So, we show our compassionate, become very passionate naman sa animals. Because they are just here. They have now several years to live. Hindi naman po pwedeng habang buhay sila. But several years to live lang. Yun lang. Huwag tayong mamili ng aalagaan natin. Kasi ang dami nating aspin. Ang dami nating puspin. Pusang Pinoy. Asong Pinoy. Kaya sana matuto din naman tayo kung meron kang breed. Merong breed na aso. Meron kang breeder dyan. Mag-adapt ka rin ng aspin or puspin. Makatulong ka man din. Kahit papano sa napakaliit na bagay na mundo nila. I'm very much touched sa kwento ni Kikay. Kikay ba yun or Kilay? Iniwan siya ng kanyang amo. Nakahanap siya ng bagong tirahan. And that is my goal. Kagaya ito ng mga aso ko na pinulot ko lang din. At ngayon lumaki na sila, may mga pamilya na sila dito, at yung iba naman naipaampon ko, nahanapan ko sila ng forever home. Kapag nagpapaampon ako at nakikita kong hindi maganda ang sitwasyon nila, binabawi ko. Kung may advocacy ako sa ginagawa kong super mom na event, meron din po ako dito sa mga aso. Sana one day makahanap ako ng ways, ng resources na makapagpatayo ako ng shelters. Not everybody could understand what I'm going through sa mga to. Pero, konti lang po ang nakaka-appreciate. Yun lang mga kapwa nating dog lover. Okay? Kaya, enjoy life. Ako, ina-enjoy ko. Kasi, 50 na ako. Let's just spread love. So, thank you so much everyone. Thank you so much. Salamat sa mga bumibili ng aking mga produkto. At malaking tulong yon sa mga komunidad na pamilya ng mga aso ko. Hindi po sa akin. Marami pong salamat. Dahil po expenses ng mga aso ngayon sobrang malaki. And now we are going to move to a new house. Rental lang po kami. Kaya naghahanap po kami ng mas maganda at mas komportable para sa kanila din. At yun, kaya marami pong salamat. Hanggang sa muli. Paano ba mag-end? Thank you everyone. Thank you, and let's spread love. Give love on Christmas Day. Give love every day.